Bago ang lahat, hindi talaga natuto si Kevin Durant. Nahuli siya di umano na meron na namang burner account ng 2017 to 19 habang nasa Golden State, at kapag nasa halftime ang team, gumagamit di umano ng phone itong si KD at nakikipag-interact sa mga kaibigan. Nakakalimutan ni KD na mag-switch ng user dahil nakapag-reply siya sa isang fan na third person ang comment niya. Ang rason pa kung bakit di umano palipat-lipat ng team si KD dahil sa mga burner account niya. Dati kasi disgrasya niyang na-comment na kaya siya umalis ng Thunder, ayaw niya kay Billy Donovan na coach ng OKC dati. Silang dalawa lang di umano ni Westbrook ang nagdadala ng team. Pati si Westbrook pasimpleng tinira din niya. Inamin naman ni Kevin Durant na meron siyang burner account at humingi siya ng tawad sa mga nabanggit niya na alimpungatan lang daw siya habang nagtutweet. At isa pang reason ni KD, isip bata pa daw siya nun. Ngayon naman, nahuli ulit ng mga fans si Kevin Durant habang nasa All-Star na meron na namang burner account, allegedly. So hindi naman siya officially iniimbestigahan ng NBA. Mostly ang imbestiga sa kanya yung mga fans dahil mukhang ginagawa na naman ni KD yung nangyari noong 2019 or 2017. Kaya yung memes na ginagawa ngayon online sa interaction ni KD at ni Anthony Edwards mukhang nagkatotoo na. Idol talaga ni Anthony Edwards itong si Kevin Durant dahil pati siya nahuling merong burner account, hindi nga lang sa Twitter, sa IG account. Hindi kasi sinasadyang nakapag-live itong si Anthony Edwards. Pero mukhang habol naman ni Edwards hindi tirahin yung kanyang mga ka-teammate kundi maghanap ng ika-6. Parang Hokage lang. Sinusunod lang ni Anthony Edwards ang humayo kayo at magparami. Pero kay Kevin Durant tinitira niya yung mga former teammate at current teammate kaya nagkaroon ng problema sa mga team. Tulad na lang ngayong season na nakikita ng ibang mga analyst, insider at ibang commentator na iba ang body language ni Kevin Durant sa Houston. Sa burner account ni KD, nakita kasi dong hindi pwedeng pagkatiwalaan si Jabari Smith para tumira or dumepensa. Ang isang term pang ginamit niya sa isang post, yung franchise player nila hindi makatira at hindi rin makadepensa. Sinundan pa yan ang pag-criticize ni Kevin Durant sa mga international player na hindi seryoso sa All-Star Game at binak-upan naman ng may idol sa kanyang si Anthony Edwards. Dahil merong bad reputation at notorious si Kevin Durant sa paggamit ng burner account at pag-criticize ng kanyang mga teammate na hindi nila alam magkakaproblema di umano sa chemistry ng Houston. Hanggat hindi inaamin or tinatanggi ni KD. Kahit yung former teammate niyang si Booker, meron ding post tungkol sa kanya. Na kapag talo ang Suns, si KD ang sisisihin. Kapag panalo naman, pinupuri si Devin Booker. So disclaimer ulit, allegedly, si Kevin Durant di umano ang may hawak ng burner account na Get Higher 77. Nang 2023 din, nagpost si KD na gumawa siya ng official burner account sa Thread. Si Kevin Durant din parang may sariling files na nag-leak katulad dung sa US na nakalimutan ko yung pangalan, yung big time sa US na meron din nag-leak at may sariling isla. Si KD na ang version nun sa NBA at may bago siyang nickname, KDF. Kasama din doon yung mga player na tulad ni Harden, Westbrook, Steph at Ben Simmons na merong comment si KD. Dahil nga sa mga Kevin Durant files, yung isa sa mga NFL legend kinall out din si Kevin Durant na ginagamit yung picture niya para lang magkaroon ng point sa mga sinasabi ni KD. Ang Golden State nag-sign ng another two-way contract player si Nate Williams. Sunod na games ng Warriors February 20 versus Boston Celtics. Expected makakalaro na si Porzingis. Expectation pa lang yun. At expected din makakabalik na si Steph sa lineup. May natitira pang 27 games ang Warriors, ahead sila ng 5 games kontra Portland at 6 games naman ang hahabulin na dapat merong 3-3 record kontra sa Phoenix Suns. Sa 27 games na natitira ng Golden State, kailangan nila makuha ang at least 16 wins para umabot ng 45 wins at maselyo ang number 8 position para sa twice to beat. Buong season magiging number 8 ang Warriors. Depende kung makahabol doon ang Portland at yung Clippers dahil kailangan nilang lagpasan yung nasa 16 wins ng Golden State. Lamang pa ng 1 game ang Golden State kontra sa Portland na meron na lang natitirang 26 games. Every 5 games kapag ang Blazers naka 3-2 record at ang Warriors naka 2-3, pwedeng malagpasan ng Portland ang Golden State. So makakaalis na sila ng number 8. Number 9 nga lang.
Para umangat naman ang Golden State, every 6 games kailangan nilang maka 4-2 para maabutan yung Phoenix Suns at talunin na lang sa tiebreaker. Sa pagkawala pa ni Butler, naipit ang Warriors dahil si Kristaps merong POTS at Achilles tendinitis na pwedeng bumalik. Si Steph naman nagkaroon din ng injury na pwedeng pabalik-balik din kahit pa sabihing magaling na siya. Nagkaroon ng tinatawag na runner knee si Steph, yung sumasakit yung likod ng tuhod. Hindi naman kailangan ng surgery, depende lang kung gaano kalalayo nakuha ang injury ni Steph. Dahil galaw siya ng galaw sa mga play ng Warriors at tumatanda na rin, marami nararamdaman. Ito nabasa ko lang at meron namang history din si Lonzo. Dahil si Steph free agent sa shoe brand, papalit-palit siya ng mga signature shoes. Nung sinuot niya yung brand ni Halidogi, na-injured yung tuhod niya. Doon din nagsimulang magkaroon siya ng runner knee. Nung Under Armour kasi ang gamit nitong si Steph, hindi siya masyado nagkakaroon ng knee injury. Pero nung nagsimula siyang magpalit ng sapatos, doon siya nagkaroon ng injury sa tuhod. Yung Under Armour, sukat talaga sa mga paa ni Steph yun. Kahit expected na makakalaro na si Steph sa next game, ang expectation pa rin para maging fully healed yung injury niya multiple weeks or multiple months.